Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po ay nagbabalik po dito po sa Tambayang Makabayan at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong napakahuhusay at wala pong tinatago ng mga baho. Ito pong minority. Ito pong 11 senators na minority. Mga wala pong tinatagong baho ito. At hindi po ito takot sa investigasyon po ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan. At ito po, ano po ang kanila pong isinisingit at ipinagmamalaki? At napakarami na raw po, sunod-sunod na raw po ang paglabag nitong majority. At wala naman daw pong ginagawang impunity ito, mga kababayan. Wala pong kaparusahan o impunity, mga kababayan. Hindi man lang napaparusahan. Unbelievable. Pakinggan po natin sila at sasagutin naman po sila ng Senate President kung ano po ang kanilang plano. Ito po, unahin po natin sila, mga kababayan. Happened today was a clear abandonment of responsibility. Yung sinasabing Senate independence, ako'y naniniwala, this is actually, sa dami na nilalabag ng rules ng Senado, it's actually impunity masquerading as assertion of the Senate as an independent institution. Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula nung May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, binabaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, binabaliwala ang ating rules. Hindi ito tama. Kaya kami sa SB 11 ay tutol dito dahil impunity ito, hindi ito Senate independence. Sir, anong measures to hold them accountable, sir? If it is impunity, sir, what are the measures to hold them accountable? Ganito na lang, no? We appeal to the rest of the members of the majority bloc. Huwag na si Senate President kasi we appeal to their sense of duty, of their responsibility. Kasi mukhang untenable na si SP kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na huwag mag-attend ng session. So we now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session bukas. Sir, you have... Pwede ba mag-session kung wala si SP Alan? Well, under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro temp. Pag wala yung SP and pro temp, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders. Sir, you have information... member designated by the Senate President. So, sir, you have information na talagang utos po ni SP Cayetano na huwag Yun ang mag-attend nirelay ng sa amin session. ng secretariat. Tsaka live na naman siya sa Facebook kanina para sabihin in effect yun. At maling-mali pa yung sinabi niya kahapon na let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito. Grabe Yung sinasabing Senate Yan independence. po mga kababayan. Nakita nyo po? Kasi po bubuksan po kasi ang muling pag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee. Kaya po maiingay ang mga taong ito. At kasama rin po si Risa doon. Hindi po ba? Meron po siyang napakalalaki ring insertion. Hindi ba, Risa? Pero sasagutin po ng Senate President yan. Ito po ang sagot niya, mga kababayan. Sa plano ng minority, ibinulgar po ni Senate President Cayetano. Ito naman po kasi ang plano nila. Pasagutin po natin ang Senate President. So nung nag-walk out po sila, ano sabi nila? Na utakan ang majority, na gamit ang rules ng minority. Ang sabi nila, master ang play ni Senator Tito Soto dahil alam niya yung rules. Ayaw po nila na magkaroon ng online dahil sa bibig na rin nilang nanggaling. Sabi nga nila, ang isda sa bibig ng gagaling, may ikukulong daw. Bakit nila alam yung timing sa kulong? Sinabi ni Senator Jinggoy, hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso, pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or sa kanya niya sasabihin ko ano ebidensya niya kung sino-sino.
Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso, mabalik lang ang majority sa ngayon na 11 o minority. Kaya parati ko inuulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Sabi nila ngayon, paano na yan? 11-11 na. So isi-simplify ko po ha. Ito po yung main message ko ngayon. Isi-simplify ko po ha. Main message na nakaugnay sa truth. Truth. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yun po, sa kanila mismo nanggaling yon. Objective ng walkout nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila. Tama. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Tama. Ulitin ko po ha. Ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no? Meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson ang nagsabi na sa 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-Tagig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So, alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why do I say legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Kahit nasa abroad, kahit fugitive, kahit na nakakulong. In a democracy, you cannot say, I love democracy. Tapos pag minority ka, gusto mo, ikaw masunod. Ayan. Pag minority ka, you have a moral influence to try to influence the majority. But you cannot supplant your decision for the decision of the majority. We have the majority. 13 elected. So, nung nag-walk out po Yan. sila, ano sabi nila? Yan. Nung kayo'y nagwo-walk out, puro ang sinasabi nyo, tama ang ginawa nyo. Ngayon, alam ng Senate President ang plano ninyo, ang maitim na plano nyo. O di syempre, hindi naman po bobo ang Senate President na Cayetano. Alam niya ang galawan ng mga taong ito. At syempre, gusto nyong agawin ang leadership. At syempre, ang mga committee na importante, gusto rin nyong agawin. Syempre, para hindi matuloy itong pag-iimbestigang muli ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senadora Pia Cayetano at syempre si Senador Rodante Marcoleta at meron pa silang mga kasama dyan. Hindi po ba? Gusto nilang pigilan. At ngayon, nagpuputak. Abogado po si Senate President Cayetano. Alam niya po ang ginagawa niya. At huwag niyong sabihin, ayon sa kanya, na sila ay 11 lang ngayon at 11 kayo. Ano po ang nasasaad po sa saligang batas at sa rules ng Senado? Kahit po yan, halal ng bayan yan. Kahit nakakulong, kahit nasa abroad, 13 pa rin sila. Hindi ba ganyan din na nangyari kay Trillanes at kay De Lima? Ichinapuera po ba si De Lima at si Trillanes nung nakakulong? Senador pa rin sila. Nakakaboto pa rin sila. Sinusweldohan pa rin sila ng taong bayan kahit nakakulong. Kasi wala pang batas. Hindi naman kayo nagpapasa ng batas pagka nakulong na isang politiko. Ay burado na. Tanggal na bilang politiko. Wala pang batas. Dahil proteksyon nyo yon.
Di ba protection nyo ng mga magnanakaw na karamihan? Lalong-lalo po kung totoong nagnanakaw at hindi pinupolitika. At natatakot lang din kayo na si Jinggoy Estrada ay meron din pong hawak na mga ebidensya. At alam ni Senate President Cayetano kung sino-sino kayo at kung sino-sino ang nag-pressure sa kanya. Di po ba? Biruin mo, sumama ka lang sa minority, tablado raw po yung kaso, yung gawa-gawang kaso, dahil mismo sinasabi ni Jinggoy, planted lang yan. Wala naman yung kaso na yan, ginawa lang nila yan. Ginawa lang nilang panakot. Kaya nga hindi natakot magpakulong si Jinggoy eh. Hindi siya natakot magpakulong kasi alam niya sa sarili niya na hindi siya sangkot doon sa sinasabi ng ombudsman. Dahil alam naman po natin ang ombudsman ay kasama rin po sa pinangalanan ng mga Marines na tumatanggap po ng isang damukal na pera nakalagay sa maleta yata. Hindi po ba? Kaya po napakaingay at gustong-gusto nilang papasukin ang Senado, lalong-lalo ang Senate President, para po magkaroon ng debate. Didibatihin daw nila ngayon kasi 11-11. Hindi po ba? At syempre ipaglalaban po nitong kabila ng minority, ito pong mga ulupong na tinatawag na ulupong di umano, dahil sinasabi nila sila'y para sa taong bayan, pero pagdating po sa issue ng korupsyon na gustong malaman ng taong bayan kung saan napunta at sino man nagnakaw, pinipigilan po nila. Yan po ba ang nagtatrabaho sa taong bayan? Yung gustong malaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw, pinipigilan nila? Sangkot kasi sila. Hindi po ba? Sangkot sila. Di umano. Yan po mga kababayan. Sino po ngayon ang paniniwalaan natin sa mga tao at mga senador na ito? Yung takot na mabuksan ang investigasyon? O itong sinasabi na sila ay nagtatrabaho raw po at sinusweldohan ng taong bayan? Itong mga tao na ito sa pangunguna po ng kanilang dating Senate President na si Tito Soto, si Lacson, si Kiko, magkapatid na tulpo, si Risa Hontiveros, si JB Hercito, Subiri, Gatchalian, at syempre po ang kanila pong reyna, nakala mo kay linis-linis, si Risa Hontiveros. Mga kababayan, unbelievable. Abangan nyo na lang. At gusto talaga ituloy ng Senate President Alan Cayetano na hindi nyo mapigilan ang pag-uumpisa po ng pagbabalik ng investigasyon ng Blue Ribbon. Matalino po ang Senate President. Isa po siyang magaling na abogado. Alam niya po ang batas, alam niya ang rules ng Senado. At yan po ang gusto niyang mangyari. Sumunod po sa batas at hindi po maging puppet. Ayaw ni Senate President Cayetano na ang mamuno sa Senado ay puppet. Puppet ng Malacanang. Puppet! At alam po ni Senate President Cayetano kung sino po ang nagbibigay po ng pressure at nag-uutos sa kanila. May tinatawag pang si Butod. Si Butod. Yan daw po ang nagpapaka-presidente. Yung tinatawag na Butod. Matagal na po yan. Matagal na po yan sinabi ni Maharlika. Kung natatandaan po natin, di po ba si Maharlika ang nagpapatakbo ng bansa dahil nga weak leader ang asawa dahil hindi naman nakatapos at hindi abogado, nagpapatakbo ang asawa na tinatawag daw na Butod dahil ang asawa daw ay isang abogado. Ang malas lang ng mga Pilipino, mga kababayan, ay gumagamit din pala. Ayon kay Senadora Amy Marcos, gumagamit din pala ang kanyang hipag ng pulburon. Unbelievable. Yan po mga kababayan, ang komento po natin dito po sa napakauhusay na minority na malilinis at walang tinatagong bahid anomalya, lalo-lalo korupsyon. Napakalilinis. At siyempre po, ang paliwanag at sagot sa kanila ng Senate President. Maraming salamat po, Senador at Senate President Cayetano. Ingat-ingat po kayo. Matindi po ang pressure at ang pinagdadaanan po ng Senado ngayon. Dahil nga po, sindikato na po ang nangyari sa ating gobyerno. Sindikato na, mga kababayan. Excuse me po. Maraming salamat po. At thank you po sa naagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga subscribers, sa inyo po, maraming salamat sa patuloy po nagsusubscribe.
thank you po sa inyo. Maraming salamat din po. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, and share. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Kingston from Hong Kong, Eric Hershaw from Canada, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Celona from Australia, Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, si Annie Jo, Gay at Chena, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Tatay Nick from Toronto, Canada, si Jesus Valdepena at Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat mga kabayan at ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. At tiis-tiis lang po muna tayo mga kabayan. Kailangan po natin magtiis at meron naman po darating na pagbabagong muli sa ating bansa. Tiis-tiis lang po tayo. Paalam. Bye-bye.